Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan is all about disgrace, expelled Congressman Arnulfo Teves Jr. Kung maalala nyo po, siya po ay nahuli doon sa Timor-Leste na kung saan siya ay nag-golf. Di ba? Happy pa si Mokong, ano? Biruin mo yan, ano? Bakit kaya ganito tong mga to, no? Si Tebes, si Bantag, si Kiboloy, no? Mga man on the run. Takot na takot. Kung wala naman kayong kasalanan, tulad nga naman ng sinasabi dati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, lalo na kay Tebes, harapin mo. Kung talagang wala kang kasalanan, you can defend it. Use your lawyers. Diba? Hindi. Ang dinadahilan niya, nanganganib ang buhay niya. Sus mio. Sabi niya pa, meron daw dalawang powerful na mga politiko na gustong kunin ang kanyang buhay. O ganun naman pala, bakit di mo pa isiniwalat sa ating mga otoridad para maimbestigahan kung may katotohanan yung sinasabi mo? So far, wala. Wala siyang mapatunayan tulad ng mga naratiba ng mga anti-government na puro daldal, pero walang ebidensya. Diba? Pare-pareho po sila. Mga sinungaling. O ayan, mabuti nga sa'yo at nahuli ka. Hindi ako maawa pa sa'yo. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, so far, ang aming alam, base po sa nilabas ng mga ebidensya ng otoridad natin, na ikaw ay isa sa mga suspect sa pagpatay kay kagalang-galang Gobernador Roel Digamo. O ano lang ang sa panig mo? Na ikaw ay napupolitika, na kayo ay ginagawa ng kabalbalan ng mga kalaban nyo sa politika, i-prove ninyo by facing these accusations. O yan, buti nga sa'yo. May uwi ka na nga sana, no? Tuwan-tuwa ka pa, hayop ka eh. No? Ang kalbo na to, tingnan nyo, kalbo talaga. Si kalbo, walang mabuting gawin ito. Eto po, mga kababayan, no? Since na-background na natin yan, ano lang po ang sabi ng Pangulo, i-background ulit natin kasi hindi natin ito naisama sa ating previous vlog, no? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagre-replay ng ating video, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings. Ganun din po sa mga tumutulong sa atin sa pagmomonitor ng ating chat box tuwing video premiere. The likes of Elora, si Marie Chris Hernandez na siyang laging numero 1 nagkokomento sa ating mga videos na taga North Carolina. Maraming salamat po Ate Marie Chris, no? Si Ate Mighty Baisa, si Rebecca Lagmay, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Ai Chang, si Mr. Right and Left ni Elora, si Red, si RN Tusen, si Danny Reynado, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Miyu, yung mga kaluyals, the likes of Miss Kaluyal Wanabet, Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade, no? Sana dumami pa kayo, no? Manghakot pa kayo. Gawin nyo ng 30,000 itong ating subscriber bago matapos ang April, no? Isa sa mga goal natin yan. Ang pinaka-main goal natin is to reach the 100,000. No, ikalat nyo po. At ganun din po kay Ate Carclea at kay Hattori Hanso. No, si Hattori Hanso and myself, ako lang po ang moderator dito sa ating channel. Wala nang iba. Kaya ako nang hihingi po kayo ng jacket, no? Hindi na po. Malaki pong responsibilidad ang isang moderator. Kung alam nyo lang po yan. Okay, so huwag kayong magagalit o magtatampo kung wala kayong moderatorship, no? Ano na lang kayo? I do appreciate all your support, no? Okay? So bahala na po ang bahala na po ang Diyos na mag-bless sa inyo sa patuloy niyong suporta sa atin. Okay? So eto po mga kababayan, i-background natin kasi minalas, no? Ano tayo? Bokya tayo. No? Mamaya malalaman nyo bakit tayo bokya. Bakit hindi na iuwi kaagad si Tebes? At ano ang next na plano ng kanyang kampo?
no, para po siguro manatili doon sa Timor-Leste si Tibis. Ha? O, ayan. Pero background natin, unahin muna natin yung sinabi ng Pangulo kasi meron po siyang sinulat sa kanyang X. Member pala to ng X, no? Mga X-Men si Pangulo. Hindi, yung X, yung Twitter. Kayo naman, no? Kung ano-anong iniisip yung X, eh. Sa balita ng Inquirer.net. Tebes to face charges in Philippines, assures Marcos. O, sinasabi po yun ng Pangulong Bongbong Marcos, no? In a post on X, yun, dun sa kanyang Twitter account, ito po ang sabi ni Pangulo. Ha? I commend the collaborative efforts of our law enforcement agencies and our international partners in the successful arrest of former Congressman Arnulfo Arnie Tebes Jr. in Timor-Leste. Nakita nyo kung paano isulat ito, no, ng Pangulo o sabihin. Papasalamat muna siya sa lahat ng law enforcement, whether local or international. Also take note, he did not say anything about former Congressman Arnulfo Tebes Jr. Hindi niya sinabing suspect o disgrace o what. He is still provided a courtesy to the former congressman. Kita nyo? Ang galing, di ba? Kasi hindi niya sinabing suspect, ganyan, disgrace, expelled. Wala eh. Di ba? Rest assured that the government will take all necessary actions to bring him back to the country so he can face the charges filed against him. Again, he did not accuse him of anything. Ang sabi niya lang, to face the charges. All the accusations, di ba? No? At pinapangako niya na, hindi niya pinapangako, sorry. Rest assured lang, no, sinasabi niya lang sa ating mga kababayan na ang gobyernong Marcos ay gagawin lahat ng paraan para maiuwi itong si former Congressman Arnulfo Tebes Jr. I assure the Filipino people that we will spare no effort in ensuring that justice will prevail in this case. Sana nga, justice kay former governor, yung the deceased, no? So, malangit nawa ang kaluluwa, no? Kay kagalang-galang Governor Ruel Digamo and to his family. Also, maybe justice kay Tebes kung sakaling ma-find out na hindi naman pala siya ma-found not guilty siya. O, di ba? Para matapos na po ito lahat. Justice for both sides. Malaman natin at malaman na rin ng sambayan ng Pilipino kung sino po ba talaga ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na iyon. Okay? So, eto po. No? Yan, sabi ng Pangulo, rest assured that his government will do anything to bring back, no, sa ating bansa si former Congressman Arnulfo Tebes Jr. Okay? So, yun lang po. No? Next, sabi dito, ganun din ang ini-echo ng DOJ. No? Kung sinasabi ng Pangulo na rest assured na ibabalik sa ating bansa si Pangulo, no? Ng safety niya, pangangalagaan, ano naman ang sinabi ng DOJ? The same sentiment, no? Na government to ensure safety of Arnie Tebes. No, ayan. The priority will be yung safety and security ni Ginoong Tebes. Ayun po yung sabi ni Justice Spokesperson Miko Clavano. Tebes, the alleged mastermind, blah blah blah, ayan. Yun lang po ang sinasabi nila. Kailangan mapangalagaan ang safety ni Tebes. Kasi mahirap naman po, di ba? Ayaw natin may masamang mangyari sa kanya. We need him to face the court para ma-explain niya yung side niya. No? Kung meron talaga siyang kinalaman, siya ang isa sa mga suspect, gusto nating malaman yan, di ba? Tebes Legal Counsel, Attorney Ferdinand Topacio, declined to comment when asked about the arrest. I'm not in the Philippines. O siguro nandoon siya sa Timor-Leste. Kinakausap si Tibis. And the details have already still sketchy. Lagi namang ganito sa Topacio. Laging may doubt. No? Lagi siyang nagpa-plant ng seed of doubt. I will have to reserve my comments for now. Ganun talaga. Nasaan ka ba? Siyempre, nandun siya. Diba? Oh, okay. So next, ano naman ang ginagawang action ng PNP dyan nung nalaman nilang naaresto na si Tebes? Siyempre, baka mapabilis ang extradition. Baka pumayag bigla ang Timor-Leste na, hoy, eto na.
pwede na. Extradite na natin. O, anong sabi ng PMP? PMP prepares for Tebes custody. Ayan, naghahanda na po ang ating Philippine National Police. Ito po, former Negros Oriental Representative Arnulfo po Tebes Jr., the alleged mastermind behind the murder of political rival in 2023, would likely to be detained at the PNP Custodial Center in Camp Crame upon his return to the Philippines. Ayan, doon pala siya sa Camp Crame, sa Custodial Center. Aba, mukhang maganda pa yata ito, mga kababayan. The facility houses high-profile detainees accused of non-bailable offenses. Bakit din yun lang siya isama doon sa general population? Bakit pag mga high-profile ang gaganda? Para lang sinasabi ko sa inyo, para lang silang mag-i-staycation. No? May aircon, may telepono, may cable TV, may internet. Diba? O sinong gumagastos nun? Sinong magpro-provide ng ganong serbisyo? Nasa loob sila ng facility. Kung itong Camp Crame, bakit? Magbabayad ba dyan yung kampo ni Tebes? Magbibigay ba siya dyan ng pambayad konsulmo ng tubig at kuryente? Di ba? High profile Dapat kayo magbayad ng lahat dyan. Pati pagkain nyo. Dyan lang kayo for your own safety. Hindi kayo sa general population kasi general population, ay nako, come what may dyan. Di ba? Pasensya na kayo mga kababayan kung makinig kayo ng pumipito. Kasi hindi po tao yung pumipito. Hangin po yun. Ang lakas po ng hangin. Simula kahapon pa. No? Yan. Nadinig nyo? Nantabayan ako ngayon pader dito sa gilid ng bintana. Baka bumagsak na raw. Ito, meron akong pineapple juice from Jollibee. Ang sarap talaga ng lasang Pinoy. Okay? If the PMP would be tasked, definitely we are ready. But it will be up to the court to decide on the matter. Ayun po yung sabi ni PMP Chief Acorda Jr. Okay? Noting that MBI could also take custody of Tebes. So, ayan. Di maganda rin doon. Di ba? Yan, staycation. Sana sa korte, doon ka. General population. Pero yung mga kasama ni Tebes na mga suspect nasa MBI custody yata No, yun yung pahuling-huli kong pagkakarinig, no? Acorda said he will tap the services of the CIDG to secure the former lawmaker. Yan, okay? A delegation of NBI operatives led by Director Medardo de Lemos with the International Criminal Police Organization Pilipinas Astero was in Dili to facilitate the extradition of Tebes. Nandun na po pala. May mga NBI na tayo doon, no? Nagpunta sa Timor-Leste para asikasuhin ang extradition ni Tebes. Ayan. In a courtesy call with Timor-Leste President Jose Ramos Horta, De Lemos said the arrest of Tebes exemplifies the two nations' dedication to upholding the rule of law. Okay. Saludo po tayo kay Timor-Leste President. Okay? Ayan. Ang galing mga kababayan. So, meron na tayong NBI doon. Pero, mamaya, sa huling article natin, malalaman natin, ano nangyari? Di ba? Is it happy or di ba? Next, eto naman, dating article, pero para at least malaman nyo yung series of events. Alam ko naman nagbabasa rin kayo, pero minsan yung mga article kasi talon-talon. Ito, tinitignan ko yung date publish. Tinitignan ko po yung date publish Iniisa-isa ko yan para synchronize tayo. Alam natin mo, hindi yung tulad nung, bakit nasa chapter 7 ka na? Kasi na-skip ko yung chapter 23. Di balik mo. Hindi mo alam yung storya niyan. Di ba? Para at least synchronize tayo, organize lang konti. Konti lang. So, handang-handa na ang PMP. Sabi ng DOJ, ang seguridad ni former Congressman disgrace expelled Arnulfo Arnie Tebes Jr. ang importante kung sakaling maibalik ka agad siya sa ating bansa. Sabi ng Pangulo, we will use all means to have
former Congressman Tebes na maiuwi sa ating bansa. O, sabi ng PNP, handa kami, ilalagay siya sa custodial center, sa Camp Crame, or sa MBI. O, depende po sa korte. The court will always decide. Matatalino po ang ating mga hurado. Okay? Pero sa akin, doon ka. Nabilibid. Ano yung magiging reaction ng pamilya ni Tebes? Wag dyan. Mainit dyan, malamok, malagkit. Makukurikong siya dyan. Tutubuan siya ng pigsa sa ulo. sa Krame o sa MBI, ay nako, aircon. Baka kumakain pa ng steak. O, ito. Ngayon, syempre, yung kampo ni Tebes, gagawa at gagawa ng paraan niya, no? Para hindi siya maiuwi sa Pinas. Kasi sabi ni Tebes nanganganib ang buhay niya sa Pilipinas. Tulad nung sinabi ko sa simula, na meron ngang banta sa buhay niya. Tulad na lang example nung may dalawang malaking politiko na gustong tumegi sa kanya. Na-i-vlog po natin yan. Yung kasagsagan ng itong istorya kay Tibis. Kaso, hindi mo kayo nanonood ng ganun eh. Yun yung mga time na ating mga views ay 100, 20, 30. Sana naman ito, maabot ito ng 5K o 10K, pwede na. Di ba? Oh, saka magaling ang mga lawyer ni Tebes, si Topacio nga, di ba? O sabi niya wala kasi ako sa bansa. No comment ako diyan. Pero, di ba? No comment. Pero, no comment ka na, gayahin mo na to. Pag sinabing no comment, yung mata na lang. Tingnan nyo yung itsura ni no comment, di ba? Alas, mang azar. O ano ang gustong gawin ng kampo ni Tebes? GMA News Online. Arnie Tebes Camp ICE political asylum anyo. Ay, magpapail ulit sila ng political asylum. Baka sa Timor-Leste. Yun yung kanilang pinanghahawakang alas siguro. Kung papayag ang Timor-Leste. O, basahin natin. The camp of former Negros Oriental Congressman and murder suspect. Murder suspect. Arnie Tebes Jr. is exploring several legal options as he faces possible deportation from Timor-Leste. Siyempre, gagawa sila at gagawa, hahanap sila ng paraan para madelay ang pag-extradite kay Tebes. Kasi, ito, naisama natin sa vlog. Ang Timor-Leste po, wala silang, anong tawag doon? Extradition treaty sa ibang bansa unless it is a Portuguese-speaking country. Doon lang sila merong mga extradition treaty. Other than that, wala. Kasi kung meron na kagad ito, ura-urada to, extradite ito eh. Maybe 24 to 72 hours lang. Okay na yan kasi nandun na ang ating NBI eh. No? Nadala ng mga papers, yung warrant of arrest, yung mga kaso na sa kanya, ang dali na yan. Kung talagang meron tayong extradition treaty, manghihingi ka agad tayo. O, ngayon, since itong Timor-Leste, wala silang extradition treaty except sa mga Portuguese-speaking country. Yun po yung na-vlog po natin yan. No, depende po ngayon sa korte nila. At siguro, ang pipirma din ng extradition nila dyan ay yung presidente, si De Ramos Hortas ba yun? No? Correct me if I'm wrong. At itong kampo ni Tebes, to prevent that, to delay the process ng hearing or para umusad ang hustisya, i-delay nila yan. No? I-delay nila yan. Ito na nga ang isa, oh. They are seeking a political asylum. Diba? Attorney Ferdinand Topacio, the former lawmakers legal counsel, said a court extended Tebes detention by 15 days. O yan, na-extend na. Mamaya may balita tayo dyan. Trial will resume on Monday. The Timor-Leste lawyers will then submit arguments in support of other options for Tebes, including political asylum. So may lawyer din dun si Tebes. Saan kumukuha ng pambayad dyan? Ala naman trabaho yan. Diba? Oh, sino? Ang yaman pala nitong Tebes na to. Grabe, biruin mo, nag-golf nga lang, di ba? The
Timor-Leste legal team will meet tomorrow to explore other legal moves, including bringing the persecution of Tebes to the United Nations. Aba, dadalhin pa siya doon. Aba, talaga namang matindi. Ha? Grabe. Grabe mga kababayan. O eto, basahin na natin dito since nabanggit na natin yung sinabi ni Topacio na yung na-extend yung detention ni Tebes ng 15 days. No, talagang patatagalin po. Siguro based na rin yan sa procedural ng korte, no, doon sa Timor-Leste, hindi po natin alam, di ba? So ito po sa balita ng Manila Times, no, since pinag-uusapan na natin yung extension ng detention ni Tebes sa Timor-Leste, ito po. Court extends detention of Tebes in Timor-Leste. Expelled Negros Oriental Congressman and murder suspect Arnulfo Tebes Jr. will not be returning to the Philippines anytime soon, his lawyer said over the weekend. Oh, ayan. Tuwang-tuwa po. So, yun na yung comment niya, no? In a statement issued Saturday night, Ferdinand Topacio said that detention of Tebes was extended by Timor-Leste court for another 15 days maximum or the possible duration of the trial. Kasi tatrial pa daw siya doon. Grabe naman yan. No? Antibay talaga ni Tibis, mga kababayan. Bilib ako. O now, ano naman ang masasabi ng presidente dyan ng Timor-Leste? Sabi niya, GMA News Online. Timor-Leste's Ramos Horta cites importance of deporting Arnie Tebes expeditiously. Sabi ng NBI. Yun lang. During the courtesy call, Ramos Horta communicated his earnest desire for the immediate resolution of the case and emphasized the importance of expeditiously removing Tebes from Timor-Leste. Yun naman pala bakit pa in-extend? Ito kasi, deportation proceedings in Timor-Leste take around 40 days. But the NBI and the Department of Justice are hoping for a speedier process given his time. Yun naman pala. Tapos binigyan pa siya ng 15 days extension. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan dumaan sa tamang proseso. Sa balita ng Inquirer.net, sabi rin ng leader ng Timor na si yung presidente. Timor-Leste leader wants Tebes sent home. Yan. Gusto niyang iuwi. Kaso, they have to go to the process para hindi sasabihin ng kampo ni Tebes na hindi kami binigyan ng due process kasi kinokontrol kasi politically motivated. Sisisi na naman sino? Sino na naman ang sisisihin? Di ang presidente. Baka si Martin idadawit pa diyan. Di ba? Sinabi naman doon na ang deportation proceeding pala ay 40 days tapos nang hingi ng another extension ng 15 days yung Timor-Leste lawyer ni Tebes. Di ba? Didinggin nila sa korte doon sa Timor-Leste siguro yung deportation. Di ba? Tapos saka lang pipirmahan niya ng pangulo nila. Kayo talaga di ba? Yan. Now, ito masakit. Ito ang huling-huling article natin. Dahil nga doon sa pagkaka-extend ng stay ni Tebes sa Timor-Leste ng 15 days, so siyempre happy-happy siya doon. Hindi naman siya pwedeng galawin doon. Hindi natin alam kung saan siya nakakulong. Whether sa general population doon sa Timor-Leste or sa another staycation. Mapera yan. Maraming kapit siguro dyan si Tebes. Pero mo, nag-golf lang siya doon, no? Ano sabi sa GMA News Online? No Arnie Tebes as NBI team returns from Timor-Leste. Ayun, bokya. Hindi nila na iuwi si Tebes. Di ba? Ano lang ginawa nila doon? Siguro they send or they give the copy of the yung mga documents about his warrant of arrest, the pending cases, di ba? The delegation of NBI that went to Timor-Leste following the arrest of expelled Negros Oriental lawmaker Tebes Jr. has returned to the Philippines without the former congressman. Dalawang itlog. Nangitlog. Aray ko. Mayroong proseso sila doon sa Timor-Leste. Ini-evaluate nila yung request ng Interpol at yung request namin. Yun ang sabi ni Dilemos. Okay? So, proseso po ng Timor-Leste yon. Ang sinasabi po natin doon, ginagalang natin ang lahat ng proseso ng bansa
kung saan tayo ay isang requesting party lamang. Correct naman. You have to respect. It's their own land. It's their own law. You have to follow it. Oh, sabi nga, di ba, binanggit natin, 40 days. The process of deportation. They have to hear it. Di ba? Tapos, meron pang in-extend ng korte nila na magkaroon pa ng 15 days staycation sa jail si Tebes. Oh, di ba? Mahusay Galing Galing-galing ito. Led by De Lemos, a 6-man NBI team earlier arrived in Timor-Leste to extradite Tebes. The Timorese police initially refused, but later provided a photo of the legislator while in detention as a proof of life. Oh, wow. De Lemos also refuted the claim from Tebes lawyers that there were Philippine government agents who tried to use a cell phone to take a photo of Tebes while in detention in alleged effort to harass him. Tignan nyo di ba? Gagawin lahat O nasaan? Nasaan yung ebidensya? The NBI director said Timor-Leste President Jose Ramos Horta himself approved of taking a proof of life documentation of Tebes. O nga naman, para talagang secured, di ba? The NBI team paid a courtesy call to Ramos Horta who the agency said wants Tebes to leave Timor-Leste. Yun naman pala, di pwede bang yung pabilisin? I-expedite na para wala na yung 40 days pero it's their court pa rin, no? 'Di ba? Okay? So, yan po mga kababayan, kayo anong masasabi niyo diyan, no? 40 days. So, anong mangyari kung ang deportation proceedings ay 40 days? Ayun lang 'yun, timetable nila. Pero 15 days lang ang extension na binigay kay Tebes sa jail. After ba during that 15 days, maghihiring sila ng deportation? Siguro, hindi naman tatagal ng 40 days yan. Kasi after 15 days, makakawalan si Tebes o what they gonna do? Diba? Do happy-happy na naman si Tebes. Baka makalayas na yan. Hindi, di makakalayas yan. Kasi wala siyang passport. Unless otherwise, smuggle siya. By sea, no? By water o by land. Hindi by air. Kasi wala siyang passport Bokya siya sa passport. Saka naka-Interpol red notice siya. Kaya nga siguro, tinignan yung proof of life, baka kinuha lang yung mukha niya para i-update sa database ng Interpol. Di ba? 40 days, 15 days, so may 25 days pang happy-happy siya. O baka mag-request naman ang presidente ng Timor-Leste na, bilisan nyo na yan, tanggalin mo yan para mawala na tayong problema dyan. Di ba? Tama, mali. So far ngayon, bokya tayo. Bokya kasi we have to follow the proceedings. Batas po doon yun. Kailangan nating igalang yung batas. Yung kung ano po yung due process ng korte nila. Pero nagsabi naman ng presidente ng Timor-Leste na he wants Tebes out on his country. No? Siguro sa aking opinion lang, hindi natatagal ng 40 days yan. Ano yun? Parang after ng pasyam, libing, tapos may 40 days. Ay, biro lang mga kababayan Sa akin lang, kung mahanggat maari lang, it is a wishful thinking na sana mapabilis yung deportation proceeding para idoon na sa ating kaso, didinggin din yung kampo ni Tebes, no? At they are exhausting, no? All other means for Tebes not to be expedite. Ano yun? Yung ma-extradite. Sorry naman. Ma-extradite sa ating bansa. Kasi alam niya Alam niya pwedeng mangyari sa kanya. Pero, it's just a speculation na may gustong tumegi sa kanya. Wala yun. Kasi kung talagang gusto niyang isiwalat ng pangalan ng mga gustong tumegi sa kanya, lalo na yung dalawang politiko daw, matagal niya nang sinabi. Para ma-blacklist na. Hindi. Diba? Hindi niya sinabi. Kumbaga, insinuation niya lang yun. Kumbaga, kasi paranoid na siya. No? Ayan, no? Grabe, no? Daming pera ni Tebes, Biruin mo yan. May lawyer siya sa Timor-Leste, may lawyer siya sa Pilipinas. Siguro si Topacio, hindi basta-bastang lawyer yan. Celebrity lawyer si Topacio, Diba? So, dito mga kababayan, sa muli,
aantayin natin yung mga updates dito. So, sabi 15 days yung binigay na stay sa kanya sa staycation sa jail. And then, probably during that time, umuusad din ang deportation process sa kanya. Sana, bago matapos tong 15 days na extended sa kanya, magkaroon na ng decision ng Timor-Leste. Whether to extradite or not, to deport or not. O di kaya, bibigyan pa siya ng yung request niya na political asylum. Bakit? Pinopolitika ba siya? Sa palagay niyo, pinopolitika siya? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.